At yun nga mga kabebe, ito po mga duckling natin ay mga 1 buwan na din po mahigit. Magdadalawang buwan na po sila ngayong, ano ba ngayon? December 4. At yun nga mga kabebe ay gusto ko sanang hawakan po yung mga alagang duckling natin, kaso po ay mahirap po silang huliin kasi nga sobrang malilikot na po sila. At yun nga mga kabebe ay mag-update po tayo sa mga duckling po natin na mahigit 1 buwan na po na inaalagaan ko po dito, Char. Hindi lang siyang inaalagaan ko. Katulad din ng ex mo. May plano ka ba? At yan nga, naghuhugot nga yung duck girl nyo. At yan nga, pag-uusapan po natin ngayon at mag-a-update nga tayo sa mga duckling po natin na 1 buwan na po mahigit. Sa 1 buwan po na mahigit mga kabebe, ay marami na pong pagbabago sa mga duckling natin sa day 1 hanggang 1 buwan, at ngayon ay 1 buwan na talaga sila mahigit mga kabebe. At yun nga, yung mga duckling po natin ay yung mga balahibo po nila ay tumutubo na po. Ang importante po kasi sa mga duckling, makikita mong maganda yung pundasyon nila, ay makikita nyo po sa katawan nila at sa balahibo po nila. At yun nga, at yung maganda doon ay organic po lahat ng pinapakain po natin sa mga duckling natin, at hindi po tayo naglalabas ng pera, ibili po ng feeds para lang po gumanda po yung pundasyon po ng mga duckling natin. At yun nga, ngayon nga po ay 1 buwan na po mahigit yung mga duckling natin mga kabebe ay magse-celebrate tayo. Anong ise-celebrate mo? At yan nga, masaya lang po tayo mga kabebe kasi nga ay nalampasan po natin yung stage na maging sensitive po sila, lalo na po at yung ulan po talaga. Yun po yung pinoproblema po natin mga kabebe. Kasi nga alam naman po natin pag umuulan po, tas duckling pa din sila, ay problema yon. Kaya takot kang magsimula sa duck farming, magsimula sa mga duckling po, kasi hindi mo alam kung paano mo sila i-handle. Yon ngayon yung pag-uusapan din natin paulit-ulit. Sa day 1 po ay pag nasubaybayan nyo po yung mga videos ko po, ay may mga diskarte tayo doon kung ilang mga feeds, vitamins po sa mga nagsisimula dyan. Ito po sa akin ay base lang po sa experience ko po, at sa nakikita ko naman ay maganda din yung resulta. At yun talaga ay swak na swak po sa budget po natin. Ito po yung duck farming na low budget pero high income po siyang matatawag. Kasi nga dito sa duck farming ay namumulot ka po ng puting ginto, for short pera ang pinupulot mo, friend. At yan nga, yung mga duckling natin kasi nga ay 1 buwan na po sila mahigit mga kabebe, ay hindi na nga po tayo nagpapakain po ng feeds. 25 days pa lang po ay nag-stop na po tayo nagpakain ng feeds. Tas mga 1 buwan ay nagpapavitamins pa din po tayo at antibiotic. Ngayon po ay in-stop ko na po lahat-lahat. Pati antibiotic tas vitamins. Bakit? Hininto ko po yung antibiotic tas vitamins kasi dito sa area po natin ay marami pong pagkain na maibibigay nila, masustentuhan yung pangangailangan po ng mga duckling natin na kailangan po nila. Katulad na lang po nito mga kabebe. Ito po ay high of protein. Ito po yung sinasabi natin na hinahanap po talaga ng mga itik natin or mga duckling, yung mga kohol. Nakikita nyo naman po mga kabebe, itong mga kohol, ito po ang nagbibigay po ng lakas at tibay, resistensya, palang bear brand. Bakit? At yun nga mga kabebe, ito po yung sekreto po, diskarte, para tuloy-tuloy po yung grasya, grasya. At yun nga, ito nga po yung organic na sinasabi natin mga kabebe.
na pinapakain po natin sa mga duckling natin. Hindi lang po sa mga duckling, pati na din po sa mga itik po natin na nangingitlog. At yun nga, pag may mga ganito pong pagkain sa area nyo, lalo na may kohol, palay, worm, yung mga ganon mga kabebe, yung mga insekto, good na good po yun na kakainin po ng mga alagang itik po natin. Kasi nga ay maganda yun sa katawan nila, lalo na po at duckling yung mga alaga mo, tas nangingitlog pa yung mga itik mo, sure na sure yun mga kabebe na di mo na kailangan talaga na maglabas ng malaking pera para lang maibigay mo yung pagkain na hinahanap nila, tas yung vitamins na hinahanap mo para sa kanila. Dito po sa duck farming, pag ganitong area po ang paglalagyan mo, maraming pagkain at kohol, sure na sure po yun mga kabebe na no worries po tayo mga kabebe. At yun nga, sobrang nakalis nga po tayo mga kabebe. At yun pa din yung araw ng uwian nila, ganun pa din, hapon pa din po natin sila pinapauwi. Tas yun nga, yung 1 month na mahigit po na mga itik mga kabebe ay sobrang magalaw po talaga. Kaya kailangan mo talaga na doblehin yung katawan mo para maalagaan yung mga duckling mo. Kasi yung mga duckling na 1 month na mahigit po ay pahirapan po talaga yan sila, lalo na payag maggrupo-grupo yan sila mga kabebe, tas malinga ka lang, hindi na yan babalik sila. Kaya yun yung problema natin ngayon. Pag 2 months na po yung mga alagang itik natin mga kabebe, ay hindi na po sila masyadong magalaw. At yun nga, ngayon nga po ay may diskarte na naman tayong gagawin po sa mga alagang duckling natin na pag maglipat tayo sa ibang area ay hindi sila basta-basta natatakot. Ngayon po ay sinasanay na naman natin sila tanggalin yung bubong nila. Kasi nga sa ganitong area kasi mga kabebe ay hindi lang po kami dito. Nalipat-lipat tayo kung saan yung ani ay andun din kami. Kaya nga kung yung area na lilipatan natin tas malapit lang sa bahay, at yun, problema yun pag yung mga duckling natin ay sinanay natin sa tahimik na lugar. Kaya ngayon po ay sinisimulan na po natin silang sanayin na tanggalan ng bubong, kasi kahit umulan ay kaya po nilang isurvive yung katawan nila. Kasi nga dito nga tayo naglalagay sa area ng mga alagang itik natin. Pag 1 month na mahigit po yung mga itik mo mga kabebe ay medyo okay na po yun. Huwag ka nang matakot kasi nga kaya na po nila yung lamig ng katawan, kasi nga ay may balahibo na po sila sa katawan. At yun nga mga kabebe, hindi na nga tayo nagpipids, hindi na din tayo nagbabitamins kasi dito sa area ay swak na swak po, marami po talagang pagkain. Pero advisable pa din po na magpapids ka or magpa-vitamins, antibiotic, depende pa din po sa iyo mga kabebe. Pero sa akin lang ay based lang po sa experience ko po sa duck farming. At ito po ay sinishare ko sa inyo pag may balak po kayo. At yun nga mga kabebe, yun lang muna yung marites ng duck girl nyo. Sana ay may natutunan po kayo sa videos na to. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay sa lahat. Thank you for watching!